Alagad magtiwala ka sa iyong guro. Ngayon, isakripisyo mo ngayon ang iyong cultivation. Ngunit 5 taon matapos mamatay ang guro. Pagkatapos ng 5 taon magkakaroon ka ng kapangyarihan na kapantay ng langit. Maglakas loob ka ba? Alagad. Gagawin ang lahat. Pagpapatuloy mula sa nakaraang episode. Para sa mga bagong manonood, iminumungkahi na magsimula sa unang episode. Pagsisimula ng kwento. Ang nakamamatay na hiwa ng espada ni Fang Chen ay parang kawayan na biniyak ang dalawa. Ang banal na kapangyarihan ay tumama sa kanilang mga katawan. Agad na umalinggaw ang mga sigaw ng sakit. Sa isang hiwa, isang tao ang malubhang nasugatan. Isang tao ang agad na namatay. At sila ay hindi man lang nagawang pigilan si Fang Chen kahit saglit. Si Mu Qingfeng sa likuran ay nakita ang eksenang ito. Ang kanyang itsura ay naging napakapangit. Mga walang silbing basura. Hindi man lang nila nagawang pumigil. Nagmumura at nag-ilusyon. Ang mukha ni Fang Chen ay lalong naging madilim. Ipagpatuloy ang paghabol. Hindi ako naniniwala na ang ating Tianyu Shenzong ay hindi man lang makapatay ng isang taksil. Ipagpatuloy ang pagpapaputok ng fireworks. Hayaan ang lahat na pumaligid dito. Opo, sabay-sabay na sigaw ng lahat. Si Fang Chen ay patuloy na tumatakbo sa kagubatan. Buti na lang at ang kanyang extreme shadow steps ay umabot na sa ika-4 na antas. Ang kanyang pisikal na katawan ay umabot na rin sa tuktok ng bone-breaking stage. Sa tulong ng kagubatan, ang kanyang bilis ay napakabilis. Si Mu Qingfeng ay halos hindi makasabay. Sumpain paanong napakabilis ng taong iyon. Naggangalit ang mga ngipin ni Mu Qingfeng. Si Fang Chen ay talagang mahirap kalabanin. Kaya siya ay medyo nagagalit. Bantay ng Tianyu. Taksil ng sekta, hindi ka pa ba susuko? Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang umalinggaw-ngaw. Dumating ang 12 ng mga bantay ng Tianyu. Sila ay mas mabilis kaysa kay Mu Qingfeng. At mas mabilis din ng kaunti kaysa kay Fang Chen. Tuwang-tuwa si Qingfeng, haha. Mga bantay ng Tianyu, hayop ka, hindi ka na makakatakas. Mabilis na lumapit ang mga bantay ng Tianyu kay Fang Chen. At patuloy na nagpakawala ng mga banal na kapangyarihan. Ngunit paano madaling matatamaan si Fang Chen? Gamit ang kanyang malakas na lakas ng isip at katawan. Patuloy siyang tumatakbo sa kagubatan. Iniiwasan ang mga atake ng mga bantay ng Tianyu. Ang extreme shadow steps ay ginamit niya sa sukdulan. Ipinatawag din ang Samodun. Ngunit kahit na ang lakas ng mga bantay ng Tianyu ay higit pa sa inaasahan ni Fang Chen. Matapos makatakas ng ilang milya, ang kanilang mga atake ay naging mas organisado. Bawat atake ay tumututok sa direksyon kung saan iiwas si Fang Chen. Binabawasan ang kanyang mga daan para makatakas. Minsan ay nahulaan pa nila ang direksyon ng pag-iwas ni Fang Chen. At tinamaan ang kanyang balikat. Buti na lang at sapat ang lakas ng katawan ni Fang Chen. Kaya niya itong bahagyang natiis. At hindi sila nagmamadaling abutan si Fang Chen. Palaging may distansya sa pagitan nila. Sa puntong ito, mayroon pa rin silang kaunting pag-iingat kay Fang Chen. Pagkatapos ng lahat, ang hiwa na pumatay kay King Guzi ay sariwa pa sa kanilang isipan. Kung magagalit si Fang Chen at nais siyang isama sa kamatayan, hindi ito sulit. Kaya plano nilang gamitin ang paraan ng pagkubkob upang ubusin ang espiritual na lakas ni Fang Chen. Hintayin ang pagdating ni Lord Chenfeng bukas bago tapusin si Fang Chen. Isang apoy ang sumabog mula sa kagubatan. Kahit na si Fang Chen ay laging alerto, mayroon pa ring pagkakamali. Tinamaan siya ng apoy sa dibdib. Si Fang Chen ay bumagsak sa lupa. Gumawa ng isang malaking butas. At gumulong ng ilang beses. Buti na lang at malakas ang kanyang katawan. Agad siyang nakatayo. Inakala niyang sasamantalahin ng mga tao sa likod ang pagkakataon upang abutan siya. Ngunit natuklasan niyang bumagal din sila.
At maingat siyang tinitingnan. Ito ay nagpatigil sa kanya. At agad niyang napagtanto na ang hiwa na pumatay kay King Woozi ay nagdulot sa kanila ng takot na lumapit sa kanya. Ito ay nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Buti na lang at hindi nila alam na hindi na muling kikilos ang maliit na Thor. Ngunit kahit na parami ng parami ang mga taong pumapaligid, sa wakas nang makatakas siya sa isang burol, nakita ni Fang Chen na may dose-dosenang mga bantay ng Tianyu sa unahan. Nakatambang sa kanyang daraanan. Alam niyang wala na siyang matatakbuhan. Hindi na siya tumakbo. At tumigil. Malamig na umisi si Mu Qingfeng, bakit hayop tumakbo ka pa? Hindi pa ako tapos maglaro. Ang mga bantay ng Tianyu at iba pa ay tumigil din. At tinitingnan si Fang Chen na may paghamak sa kanilang mga mata. Si Fang Chen ay tiyak na mamamatay. Ang daan-daang nakatambang ay lumapit din. At pinalibutan si Fang Chen ng mahigpit. Tinitingnan si Fang Chen na parang biktima. Ngunit kakaiba dahil walang sinuman ang naglakas loob na lumapit. Ang ekspresyon ni Fang Chen ay kalmado pa rin. Tiningnan niya ang lahat ng naroroon. At sinabing, hindi ba't gusto ninyo akong patayin? Halikayo. Pagkasabi nito, ang buong lugar ay natahimik. Walang sinuman ang naglakas loob na gumalaw laban kay Fang Chen. Ang pagpatay kay King Woozi sa isang hiwa ay sariwa pa sa kanilang isipan. Kahit na matapos gamitin ang hiwang iyon, si Fang Chen ay malubhang nasugatan. Ngunit tiyak na may kakayahan siyang pumatay ng isang nasa ikalawang antas ng Wendao, kahit isang hiwa lang. Ngunit ang hiwang iyon ay tiyak na makakapatay sa kalahati ng mga tao dito. Ayaw nilang dahil sa paghabol sa isang taksil ay mamatay dito. Nang makitang tahimik ang paligid, malamig na umisi si Fang Chen, ang ulo ko ay napakahalaga. Wala ba sa inyong may gusto nito? Tumingin siya kay Mu Qingfeng, ikaw ang pinakamaingay dito. Bakit hindi ka lumapit? Hayop ka, huwag kang magmayabang. Malamig na umisi si Mu Qingfeng habang nakatingin kay Fang Chen. Kapag dumating ang aking guro, tiyak na mamamatay ka. Bakit? Hindi ba't sinasabi mong ikaw ang pinakamahusay na henyo ng Tianyu Shenzong? Natatakot ka ba sa isang nasa ikalawang antas na tulad ko? Sabi ni Fang Chen na may pang-iinis. Agad na naging madilim ang mukha ni Mu Qingfeng. Ang iba ay tumingin sa kanya na may iba't ibang ekspresyon. At ang mga tingin na ito ay lalong nagpadilim sa mukha ni Mu Qingfeng. Nahihiya siya. Ang isang hayop na tulad mo ay karapat-dapat bang ako mismo ang kumilos? Malamig na sinabi ni Mu Qingfeng. Hindi ba't natatakot ka lang na gamitin ko ang hiwang iyon? Makakasiguro ka hindi ko ito gagamitin. Hindi ko kailangang gamitin ang hiwang iyon para patayin ka. Hindi ka karapat-dapat, sabi ni Fang Chen. Teka. Nag-isip si Fang Chen at nagpatuloy sa pagsasalita. Kung sa tingin mo ay hindi mo ako kalaban, pwede kang maghanap ng dalawa pang kasama mo na kapareho mo ng antas. Wala akong problema doon. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang demonyong espada. Sabi niya, hindi ko gagamitin ang Daorun para labanan ka. Noon pa man kaya na niyang patayin si Yu Yuanwen na nasa ikapitong antas sa isang hiwa. Ngayon ay mas malakas pa siya. Ang kanyang pisikal na katawan ay nasa tuktok na. Kaya bakit siya matatakot sa isang nasa ikawalong antas lang na si Mu Qingfeng? Ang mukha ni Mu Qingfeng ay agad na naging madilim. Bawat salita ni Fang Chen ay isang malaking kahihiyan sa kanya. Hindi kailangan ng iba. Ako lang ay sapat na para patayin ka, lumabas siya mula sa karamihan. At matapang na tinitigan si Fang Chen. Kasabay nito ay sumabog ang kanyang aura ng ikawalong antas ng Xiantian. Sumabog ang kapangyarihan ng dakilang dao. Lumitaw ang dalawang Daorun, isang seble at isang hangin. Sa antas ng Xiantian, ang pagkakaroon ng dalawang Daorun ay itinuturing ng napakahusay sa rehiyon ng Shendongyu. Dapat mong malaman na karamihan sa mga tao ay hindi man lang makakakuha ng isang Daorun sa buong buhay nila. Ngayon ipapakita ko sa iyo
Kung ano ang tunay na pinakamahusay na henyo. Mayabang niyang sinabi, kuya. Isang tao ang nag-aalala na tatakot silang baka si Fang Chen ay desperado. At gamitin muli ang hiwang iyon, siguradong mamamatay si Mu Qingfeng. Ano ang kinatatakutan, sabi ni Mu Qingfeng, nandito ang mga bantay ng Qianyu. Talaga bang mapapatay niya ako? Bukod pa sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Paano niya magagamit ang hiwang iyon? Nang makita ang desisyon ni Mu Qingfeng, hindi na nagsalita pa ang taong iyon. Kalmado ang ekspresyon ni Fang Chen. Ang demonyong enerhiya ay kumalat sa kanyang paligid. At kumalat sa lahat ng direksyon. Ngunit hindi napansin ng lahat na ang demonyong enerhiya na inilabas ni Fang Chen sa pagkakataong ito ay hindi na pula, kundi lila. Malapit din si Lin Xuyan. Pagkarinig ng balita ay agad siyang pumunta. Nang makita si Fang Chen na napapaligiran, muli siyang nag-alala. Itong gagong ito ilang araw nang tumatakas. Bakit ganito lang kalayo ang natakbuhan niya? Naggangalit ang kanyang ngipin na may pagkadismaya. Sa tabi niya si Elder Kun. Ay unang beses na nakita ang ganitong ekspresyon sa kanyang binibini. Sinabi niya ng may ngiti matapos niyang gamitin ang hiwang iyon, siya ay malubhang nasugatan. Napakagaling na niya na nakabawi siya ng ganito kabilis. Kung ibang tao iyon, hindi siya makakabangon sa kama sa loob ng 1 taon at kalahati. Nag-aalala pa rin si Lin Xuyan. Ngunit siya ay nasa 2nd antas lang ng Xiantian at si Mu Qingfeng ay nasa 8th antas ng Xiantian. Paano siya lalaban? Bumuntong hininga si Elder Kun. Kung hindi niya muling mailalabas ang hiwang iyon, ang agwat sa pagitan nila ay 6 na maliit na antas. Kahit na si Fang Chen ay napakagaling, ang agwat sa antas ay nandyan pa rin. Hindi iyon kayang punan ng talento. Kasabay nito, nagsimula ang laban ni Fang Chen at Mu Qingfeng. Ang katawan ni Mu Qingfeng ay napapalibutan ng mga talim ng sable. Gumalaw siya na parang hangin. At lumapit kay Fang Chen. Sa paglapit niya ay nagpakawala siya ng ilang hiwa. Maraming talim ng sable ang sumunod. At humiwa kay Fang Chen mula sa lahat ng direksyon. Kalmado ang ekspresyon ni Fang Chen. Humiwa siya gamit ang demonyong espada upang salubungin ang kalaban at sumabog ang demonyong espada. Agad na nagbanggaan ang dalawa. Sa isang sagupaan, sila ay naglaban ng higit sa 400 na beses. At walang nanalo. Ngunit nakita ng lahat na ang mga galaw ni Fang Chen ay mas mahina kaysa kay Mu Qingfeng. Hindi nagtagal ang laban ay dehado na siya. Kaya patuloy lang siyang gumagamit ng demonyong enerhiya upang atakihin si Mu Qingfeng. Ngunit paano siya masasaktan ng kaunting demonyong enerhiya na iyon? Akala ko napakalakas mo. Yun lang pala. Nang makita ni Mu Qingfeng na siya ang lamang, muli siyang naging mayabang. Kalmado ang ekspresyon ni Fang Chen. At hindi sumagot. Patuloy lang siyang naglalabas ng lilang demonyong enerhiya upang atakihin si Mu Qingfeng. Kahit na hindi ito gaanong epektibo. Tila gustong-gusto niya itong gawin. Anong ginagawa niya? Hindi ito ang kanyang buong lakas. Medyo nag-aalala si Lin Xuyan. Kahit na si Fang Chen ay hindi kalaban ni Mu Qingfeng, hindi siya dapat ganito kahina. Bumuntong hininga si Elder Kun sa tabi. Iniisip na iyon lang ang lakas ni Fang Chen. At hindi nagtitimpi. Bigla, si Mu Qingfeng na patuloy na umaatake ay biglang nagbago ng galaw. Biglang lumakas ang hangin sa paligid. At naging isang malaking sable ng hangin na humiwa kay Fang Chen. Ang galaw na ito ay napakabigla. Sa isang iglap lang, marami sa mga naroroon ang hindi nakareact. Nagulat din si Fang Chen. Hindi niya inaasahan na biglang magbabago ng galaw si Mu Qingfeng. Agad niyang ipinatawag ang samudon para harangin ito. Dahil sa biglaan, kahit na ipinatawag niya ang samudon, huli na rin.
Si Fang Chen ay tinamaan ng hiwa at tumalsik ng ilang metro. At sumuka ng dugo. Haha, nasaan na ang yabang mo kanina? Hindi ba't sinabi mong hahamunin mo ang 3 tao? Hindi mo man lang ako matalo. Talagang walang alam sa kamatayan. Sabi ni Mu Qingfeng na may pang-iinis. Nga, nakakatawa talaga. Akala niya dahil may kaunti siyang talento ay kung ano na siya. Sa harap ni kuya mo, isa ka lang basura. Ang mga tao sa paligid ay nagsimula ring mang-insulto. At ayaw ni Mu Qingfeng na bigyan si Fang Chen ng pagkakataong makabawi. Sige, oras na para ipadala ka sa impyerno. Tandaan, sa susunod na buhay huwag kang mang-away ng taong hindi mo kaya. Itinaas niya ang kanyang kamay. At lumakas ang hangin sa paligid. Sa likod niya ang mga salitang sable at hangin ay kumislap. Sumabog ang kapangyarihan ng dakilang dao. Mamatay ka na. Sumigaw siya. At humiwa. Ang hiwang ito ay agad na naging maraming ipu-ipo na gawa sa mga sable ng hangin. At sumugod kay Fang Chen. Iyon ang Blade Tornado ni Kuya Mu. Iyon ay isang ika-6 na antas na pamamaraan ng imperyo na may napakataas na requirement. Kakaunti lang sa sekta ang kayang gawin iyon. Isang tao ang nakakilala sa banal na kapangyarihan na ito. Tiyak na mamamatay ang hayop na iyon at si Fang Chen ay nakatayo lang doon. Tila hindi pa nakakabawi sa atake kanina. Ganoon pala. Bigla siyang parang may naintindihan. At bahagyang umiti. Ang demonyong enerhiya sa kanyang demonyong espada ay biglang nagbago. Mula sa gas naging likido. Ang likido ay kulay lila at dumikit sa talim ng espada. Nang makita ang ipu-ipo ng mga sable ng hangin na parang kawayan. Bahagyang umiti si Fang Chen. Ngayon pa lang nagsisimula ang palabas. Sumabog ang kanyang aura. Umangat ang lilang enerhiya. Hindi lang iyon demonyong enerhiya kundi lason din. Isang halos walang lunas na demonyong lason. Sumigaw si Fang Chen. At tinipon ang lahat ng kanyang lakas. Isang hiwa ang pinakawalan at ang lilang likido ay naging talim ng espada. At sumugod sa ipu-ipo ng mga sable ng hangin. Ngunit nang magbanggaan sila, ang talim ng espada na gawa sa lilang likido ay agad na hinigop ng ipu-ipo. At hindi man lang ito napinsala. Ano yung banal na kapangyarihan na iyon? Nakakatawa. Hindi man lang niya ito naharang. Ang agwat sa antas ay parang bangin. Hindi ito kayang tawirin. Ang mga tao sa paligid ay puro pang-iinsulto. Hahaha, si Mu Qingfeng ay tumawa rin ng malakas hayop. Tingnan mo muna ang sarili mo. Karapat-dapat ka bang ikumpara sa akin ba? Kalmadong tiningnan ni Fang Chen ang eksenang ito. At bumiti pa rin. Sa sandaling iyon, ang ipu-ipo ni Mu Qingfeng ay biglang huminto. At hindi gumalaw. Pagkatapos ay isang nakakagulat na eksena ang lumitaw. Ang lilang likido na nahigop sa hangin ay umuusok ng lila. At patuloy na kinakain ang mga sable ng hangin. Sa loob ng maikling sandali, 70% ng ipu-ipo ng mga sable ng hangin ang kinain nito. Ang natitirang 10% ay tumama kay Fang Chen. Na parang isang mahinang hangin lang. Anong klaseng kapangyarihan iyon? Nanlaki ang mga mata ni Mu Qingfeng. Hindi makapaniwala. Ito ang unang beses na nakakita siya ng ganitong kakaibang galaw. Tinitigan siya ni Fang Chen at sinabing, ngayon pa lang nagsisimula ang palabas. Mula sa simula hindi siya seryosong lumalaban. Kundi sinusubukan ang kanyang isa pang alas. Ang demonyong pagpapasuko pagkatapos ng laban kanina. Alam na niya kung paano ito gamitin. At ang nasa harap niyang si Mu Qingfeng ay perpekto para subukan ito. Ginamit ni Fang Chen ang kanyang extreme shadow steps. At mabilis na lumapit kay Mu Qingfeng na may hawak na espada na parang likido. At agad na humiwa. Bahagyang nagbago ang mukha ni Mu Qingfeng. Ngunit nanatili siyang mayabang. Nagkukunwaring malakas, tingnan mo kung paano kita papatayin. Nang matapos siyang magsalita,
Walang takot siyang sumugod, hawak ang kanyang sable. Muling nagbanggaan ang dalawa. Ngunit sa pagkakataong ito ang resulta ay ikinagulat ng lahat ng naroroon. Ang lakas ni Fang Chen sa laban ay hindi masukat kung gaano kalakas kumpara kanina. Sa unang pagbangga pa lang, ay agad niyang pinatalsik si Mu Qingfeng. At ang demonyong espada sa kanyang kamay ay nagwiwisik ng likido sa talim nito sa bawat hiwa. Tumalsik ito sa katawan ni Mu Qingfeng sa isang maliit na patak lang. Ay agad na kinain ang damit ni Mu Qingfeng. At unti-unting nawala. Sumpain kang hayop. Ngunit kahit na, nakaramdam pa rin si Mu Qingfeng ng malaking kahihiyan. Hindi ako naniniwala. Nasa ikawalong antas ako ng Xiantian. Hindi ko pa rin mapatay ang isang hayop na nasa ikalawang antas na tulad mo. Sumigaw siya at sumabog ang kanyang aura. Lumakas ang hangin. Maraming sable ng hangin ang mula sa lahat ng direksyon ay sumugod kay Fang Chen. Walang silbi, malamig na sinabi ni Fang Chen. Ang kanyang demonyong enerhiya ay umabot sa langit. Ang kanyang mga mata ay pula at napapalibutan ng mga pulang rune. Agad siyang pumasok sa Sword Demon Transformation. Sa Sword Demon Transformation si Fang Chen ay mas nakakatakot. Ang demonyong enerhiya lang na inilabas niya ay sapat na para wasakin ang mga sable ng hangin sa paligid. Hindi siya malapitan. Paano nangyari iyon? Nanlaki ang mga mata ni Mu Qingfeng. Hindi makapaniwala. Itong hayop na ito. Paano siya nagkaroon ng ganitong kalakas na kapangyarihan? Sumigaw siya. Noon inakala rin ni Yu Yuanwen na kaya niya akong talunin sa ikapitong antas. Ngunit sa isang hiwa ko lang ay namatay siya. Malamig na tiningnan ni Fang Chen si Mu Qingfeng. Ganoon ka rin. Itinaas niya ang demonyong espada sa kanyang kamay. At humiwa. Ang hiwa ay naging isang lilang atake na sumugod. Hindi masasabing dehado si Qingfeng. Masasabing parehas lang sila ng lakas. Ngunit kahit na, hindi niya pa rin matanggap. Sa tingin niya ay dapat niyang talunin si Fang Chen nang may ganap na pangingibabaw. Hayop na galit mo ako. Dapat kang mamatay. Sumigaw si Mu Qingfeng. Hindi na niya matiis. Plano niyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na atake para patayin si Fang Chen. Sumigaw siya. Sa pagitan ng kanyang boses, ay sumama siya sa malakas na hangin. Biglang nagbago ang kulay ng langit at lupa. Lumakas ang hangin. Maraming sable ng hangin ang pumalibot sa lugar. Kaya hindi makatakas si Fang Chen. Iyon ang sikat na pamamaraan ni Kuya Mu ang Tongfengju. Diyos ko, iyon ay isang ikapitong antas na pamamaraan ng imperyo. Sa Chenyu Shenzong, iyon ay isa sa mga pinakamahusay na pamamaraan. Sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay si Fang Chen. Ang mga tao sa paligid ay sumigaw sa gulat. Lahat ay naniniwalang mamamatay si Fang Chen sa pagkakataong ito. Ang puso ni Lin Xueyan na kumalma kanina ay muling bumilis. Ang ataking ito ay kailangan niyang iwasan. Lalo na si Fang Chen na nasa ikalawang antas lang. Kumunot ang noo ni Fang Chen. Ang mga talim ng sable sa malakas na hangin ay malakas, na parang kayang hiwain ang kalawakan. Nakakatakot talaga. Lalo na't si Mu Qingfeng ay naging isa sa malakas na hangin. Kung hindi niya mahanap ang tunay na katawan nito, maubusan lang siya ng lakas hanggang mamatay habang tinitingnan ang papalapit. Na malakas na hangin ang ekspresyon ni Fang Chen ay napakakalmado. Sa likod niya ay dahan-dahang lumitaw ang isang anino. Ang anino na iyon ay parang hindi nabibilang sa mundong ito, kundi nasa malawak na universo at minamaliit ang lahat ng nilalang. Ano iyon? Lahat ay nagtatakang tumingin sa anino sa likod ni Fang Chen. Kahit na malabo ang anino, ay nagbigay ito sa kanila ng isang malakas na pakiramdam ng pressure. Ito marahil ang pinakamalakas na attack ni Fang Chen, sabi ng isang tao. At ang salitang ito ay sinang-ayunan ng lahat. Ha ha ha, biglang umalingaw ang tawa ni Mu Qingfeng.
Gusto mo pang lumaban sa bingit ng kamatayan. Ano kung ito ang iyong pinakamalakas na atake? Sa tingin mo ba matatamaan mo ako? Ang pinakamalakas na bahagi ng kanyang galaw ay ang pagiging walang anino at walang anyo. Kung hindi mo mahanap ang kanyang tunay na katawan, kahit anong atake ang gawin mo, sa huli kamatayan lang ang iyong kahahantungan. Talaga ba kalmado ang ekspresyon ni Fang Chen? Kung ibang tao iyon marahil ay walang magagawa. Ngunit si Fang Chen ay may chaotic demon eye. Sa loob ng antas ng Xiantian, walang banal na kapangyarihan o pamamaraan ang makakatakas sa kanyang mga mata. Binuksan niya ang chaotic demon eye at nagmasid sa paligid. At tulad ng inaasahan, hindi nagtagal, ay natagpuan niya si Mu Qingfeng na nakatago sa malakas na hangin. Nang tumingin si Fang Chen sa kanya, kinabahan si Mu Qingfeng. Hindi makapaniwala. Imposible nagkataon lang ito. Hindi niya ako makikita. Imposible tila nabasa ni Fang Chen ang kanyang isip. At sinabing walang imposible. Pagkatapos magsalita ay humiwa siya. Ang hiwang ito ay mabagal at magaan. Ngunit sa mata ng lahat sa sandaling humiwa siya. Ang anino na minamaliit ang lahat ay humiwa rin. Kalahati ay puno ng demonyong enerhiya. Kalahati ay puno ng banal na liwanag, na parang hahatiin ang buong mundo sa dalawa. Kalahati ay para sa mga Diyos. Kalahati ay para sa mga demonyo. Iyon ang Divine Demon Slash ni Fang Chen. Ang hiwang ito ay tumama kay Mu Qingfeng. Ang malakas na hangin at mga talim ng sable sa paligid ay hindi man lang ito naharang. Paano nangyari iyon? Nagbago ang mukha ni Mu Qingfeng. Dahil ang ataking ito ay malinaw na nakatutok sa kanyang tunay na katawan. Gusto niyang umiwas. Ngunit sa kanyang takot ay natuklasan niya na ang ataking ito ay nakalock sa kanya. At hindi siya makakaiwas. Hindi sa sandaling ito natakot siya. Ngunit ang takot ay hindi makakapagbago ng resulta. Ang Divine Demon Slash ay tumama ng eksakto kay Mu Qingfeng. Ngunit, isang berdeng ilaw ang kumislap sa katawan ni Mu Qingfeng. At naging isang harang na humarang sa Divine Demon Slash. Ngunit ang harang ay tumagal lang ng isang segundo bago mawasak. Sumigaw si Mu Qingfeng sa sakit at tumalsik mula sa hangin. At bumagsak sa lupa. Gumawa ng ilang malalaking butas. Sumuka siya ng ilang beses ng dugo. Ngunit hindi siya namatay. Malubha lang siyang nasugatan. Tila ang berdeng harang ay humarang sa 80% ng lakas para sa kanya. Kaya siya nakaligtas. Hindi makapaniwala ang mga tao sa paligid habang pinapanood ang eksenang ito. Karamihan ay hindi nakareact. Paano nangyari iyon? Paano nahanap ng taksil na iyon ang lokasyon ni Kuya Mu? Natalo si Kuya Mu. Imposible si Kuya Mu ay nasa ikawalong antas ng Xiantian. Paano siya matatalo ng isang nasa ikalawang antas lang? Ang mga tao ay patuloy na sumisigaw sa gulat. Hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Talagang natalo niya si Mu Qingfeng. Tinakpan ni Ling Xueyan ang kanyang bibig. Ang kanyang malamig at magagandang mata ay puno ng pagkabigla. Sa mga tingin ng gulat ng lahat, hindi ito pinansin ni Fang Chen. Nagtataka siyang tumingin kay Mu Qingfeng. Buhay pa pala siya. Ngunit ayaw niyang bigyan si Mu Qingfeng ng pagkakataong makabawi. Agad siyang lumapit sa kanya. Binata, ang lakas ng loob mo. Ang iba ay gustong tulungan si Mu Qingfeng. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na tumulong. Ngunit nang tumingin ang mga pulang mata ni Fang Chen sa paligid, walang sinuman sa buong lugar ang naglakas loob na gumalaw. Ang tingin ni Fang Chen ay nagpaalala sa kanila ng hiwa na pumatay kay King Wuzi. Nang makita ang eksenang ito, mas naging komplikado ang ekspresyon ni Lin Xueyan. Kahit na siya ay nasa ikalawang antas lang ng Xiantian. Sa isang tingin lang, ay napigilan niya ang mga nasa antas ng Xiantian na gumawa ng anumang kilos. Isang ganitong eksena
Sino sa mundo ang makakagawa nito? Muling bumalik ang tingin ni Fang Chen kay Mu Qingfeng. At itinaas ang kanyang samudun. Sa sandaling ito natakot talaga si Mu Qingfeng. Ayaw niyang mamatay dito kung maglalakas loob kang patayin ako. Tiyak na ipaghihiganti ako ng aking guro. Sumigaw siya sa takot. Gusto niyang gamitin ito bilang banta. Ang iyong guro si Lord Chenfeng. Sabi ni Fang Chen. Ang aking guro ay kayang-kaya kang patayin na parang manok lang. Inakala ni Mu Qingfeng na natakot niya si Fang Chen, kaya mayabang niyang sinabi. Ngunit ang ekspresyon ni Fang Chen ay kalmado mula simula hanggang wakas. Huwag kang mag-alala. Darating ang araw na ipapadala ko rin siya sa iyo. Nang marinig ito, natigilan si Mu Qingfeng. At pagkatapos ay natakot. Ang mga salita ni Fang Chen ay walang duda na isang hatol ng kamatayan sa kanya. At hindi na nagsalita pa si Fang Chen. Ibababa na sana niya ang kanyang demonyong espada. Hayop maglakas loob ka. Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang biglang umalingaw-ngaw. Agad na naramdaman ni Fang Chen ang isang panganib sa kanyang likuran. Walang pag-aalinlangan siyang sumuko sa pag-atake. At ipinatawag ang samudun para harangin ito. Ngunit kahit na mabilis siyang nakareact, isang sinag ng daliri pa rin ang bumasag sa samudun at tinamaan siya. Agad siyang tumalsik ng daan-daang metro at bumagsak sa isang maliit na bundok. Kung hindi dahil sa kanyang pisikal na katawan na nasa tuktok ng bone-breaking stage, tiyak na mamamatay siya sa ataking ito. At tila ang kalaban ay natakot na masaktan si Mu Qingfeng. Kaya hindi siya pinatay. Ngunit kahit na sapat na ito para pahirapan si Fang Chen. Tumayo siya mula sa mga guho. At hindi nagulat nang makita kung sino ang umatake. Iyon ay ang guro ni Ning Tianchen. Nang makita ni Mu Qingfeng ang pagdating ni Ning Tianchen, tuwang-tuwa siya. Masama siyang tumitig kay Fang Chen, hayop. Dumating na ang aking guro. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Malamig na tiningnan ni Ning Tianchen si Fang Chen. Naglakas loob kang saktan ang iyong kapwa-disipulo. Talagang dapat kang mamatay. Talagang pareho kayo ng hayop na si Tian Yangzi. At ikaw na maliit na hayop, pareho kayong walang kwenta. Nang marinig ito ni Fang Chen, kumunot ang kanyang noo. At naisip na mula nang lumitaw ang kalaban, ay lagi siyang pinupuntirya. Naintindihan niya. May alitan ka sa aking guro. Sabi niya. Malamig na humisi si Ning Tianchen, isang patay na tao, karapat-dapat ba siyang magkaroon ng alitan sa akin? Sigurado si Fang Chen. Malamig niyang sinabi kung hindi ako nagkakamali. Noong nabubuhay pa ang aking guro, hindi ka man lang nangahas na umimik. Ngayon lang napatay na ang aking guro, kaya ka nangahas na magsalita ng ganito. Sa huli, isa ka lang duwag na umaapi sa mahihina at natatakot sa malalakas. Mamatay ka na. Ang mga salitang ito ay lubos na ikinagalit ni Ning Tianchen. Itinaas niya ang kanyang kamay para patayin si Fang Chen. Nagbago ang mukha ni Fang Chen. Walang pag-aalinlangan niyang gustong gamitin ang syuni. Ngunit nagulat siyang nalaman na hindi niya maramdaman ang pagkakaroon ng Shanqiang. Nang makita ito ni Ning Tianchen, malamig siyang humisi. Ginamit mo na ang space teleportation isang beses. Sa tingin mo, bibigyan pa kita ng pangalawang pagkakataon. Sa tingin mo, bakit hindi ako lumitaw agad? Natural na isil ang buong espasyo sa paligid. Sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ka. Hahaha, si Mu Qingfeng ay tumawa ng malakas, hayop. Akala mo ba talaga nagalit ako sa iyo? Kaya ako lumaban. Para lang makuha ang iyong atensyon. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Nagbago ang mukha ni Fang Chen. At mapait na ngumiti. Akala niya sapat na ang kanyang pag-iingat. Ngunit minamaliit pa rin niya ang mga ito. Ang mga pamamaraan na ginamit ng mga makapangyarihang Wendao. Paano niya magagamit sa harap nila sa pangalawang pagkakataon? Ngunit naiintindihan din niya. Ang layo ng pagtakas ay nasa loob pa rin. Nang saklaw ng divine sense ng isang makapangyarihang Wendao.
Kahit na mag-teleport siya, oras lang ang kailangan para mahabol siya. Mukhang ito na ang katapusan ko ngayon. Bumuntong hininga si Fang Chen. Ngunit hindi siya natatakot mamatay. Hindi niya lang nailigtas ang kanyang ginang. Kaya hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa kanyang guro sa kabilang buhay. Umaasa lang siyang walang masamang mangyari sa kanyang ginang. Sige na, malamig na tinitigan ni Ning Tianchen si Fang Chen. Oras na para ipadala ka sa iyong paglalakbay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at ituturo na sana ito. Malamig na umisi si Fang Chen. At tiningnan si Ning Tianchen. Ning Tianchen, may kapalit ang pagpatay sa akin. Malamig na sinabi ni Fang Chen. Gusto mo pa bang lumaban sa bingit ng kamatayan? Malamig na umisi si Ning Tianchen. Umiling si Fang Chen, natural na hindi kita masasaktan. Ngunit pagbabayarin kita ng malaki. Tulad ng pagpatay sa kanya. Itinuro niya ang kanyang kamay kay Mu Qingfeng sa tabi ni Ning Tianchen. Natigilan ang lahat. At si Ning Tianchen ay tumawa ng malakas. Puno ng paghamak. Sa tingin mo ba makukuha mo pa ang buhay ng aking disipulo sa aking mga kamay? Haha. Hayop, sira na ba ang ulo mo? Gusto mo pa akong isama sa libingan? Mangarap ka ng gising, humisi si Mu Qingfeng habang nakatingin kay Fang Chen. Ano kung natalo mo ako? Kung saktan mo ako, kamatayan pa rin ang iyong kahahantungan. Talaga? Paano kung kaya kong patayin siya sa harap mo? Biglang humiti si Fang Chen habang nakatingin kay Ning Tianchen. Malamig na sinabi ni Ning Tianchen. Kung kaya mo siyang patayin sa harap ko, hindi ako maniniwala sa iyo. Ang lahat ay tumingin kay Fang Chen na may iba't ibang ekspresyon. Lahat ay naniniwalang nababaliw na siya. Ang pagpatay sa harap ng isang makapangyarihang Wendao na nasa tuktok. Kahit na isang kapwa Wendao ay mahihirapan gawin ito. Lalo na si Fang Chen na nasa ikalawang antas lang. O gagamitin niya ang hiwang iyon. Ngunit kahit ang hiwang iyon, ay kaya lang pumatay ng isang makapangyarihang Wendao na nasa maagang yugto. Sa harap ni Ning Tianchen na nasa tuktok, hindi pa rin ito sapat. CJ. Ibinaba ni Fang Chen ang kanyang kamay at tumingin kay Mu Qingfeng. Isang pulang ilaw ang kumislap sa kanyang mga mata. Pwede ka nang mamatay. Nang sabihin ito, inakala ng lahat na nababaliw na talaga si Fang Chen. Ang isang pangungusap na pwede ka nang mamatay ay makakapatay ng tao. Ito ay isang malaking biro. Ngunit sa susunod na sandali natigilan sila. Ang malamig na ngiti sa mukha ni Mu Qingfeng ay biglang nawala. Sumabog ang demonyong enerhiya sa kanyang katawan. At unti-unti siyang naging lila. Sa sakit ay gumulong-gulong siya sa lupa. At sumigaw, guro. Iligtas mo ako, Qingfeng. Nagbago ang mukha ni Ning Tianchen. Agad niyang hinawakan ang pulso ni Mu Qingfeng, ito ay lason. Demonyong lason noong una siyang lumaban kay Mu Qingfeng. Sinusubukan ni Fang Chen na ipasok ang demonyong lason sa kanyang katawan. Kahit na hindi maganda ang epekto sa simula. Unti-unti siyang nagkaroon ng pangunawa. At naintindihan kung paano ito gawin. Kaya sa gitna ng laban, dahan-dahan niyang nilason si Mu Qingfeng. Gustong alisin ni Ning Tianchen ang lason para kay Mu Qingfeng. Ngunit natuklasan niyang ang demonyong lason na ito ay kumapit na sa katawan. At napakahirap itong matuklasan. Kung pilit itong aalisin, mamamatay si Mu Qingfeng dahil sa lakas na ito. Ang mga mata ni Ning Tianchen ay masamang tumitig kay Fang Chen. Ibigay mo sa akin ang lunas. Kung hindi ay gagawin kong impyerno ang buhay mo. Si Mu Qingfeng ang kanyang pinakamagaling na disipulo, kaya ayaw niyang mamatay ito ng ganito. Malamig na humisi si Fang Chen, walang lunas ang lasong ito. Ang lasong ito ay nagpahirap kahit kay Meng Tianhuang na isang Grandmaster. Paano ito madaling malulunasan? Ngunit pagkatapos niyang makuha ang lasong ito, kaya lang nitong magdulot ng kamatayan sa mga nasa ibaba ng Zhuyu Anjing. Hindi ito epektibo sa mas mataas. Kung hindi ay magagamit niya ang galaw na ito kahit saan. Guro, iligtas mo ako.
Ang demonyong lason ay umabot na sa kanyang dantian at dagat ng kamalayan. Si Mu Qingfeng ay nasa bingit na ng kamatayan. Tumingin siya kay Ning Qianchen na may takot at pagsusumamo. Ngunit walang magawa si Ning Qianchen. Si Mu Qingfeng ay puno ng desperasyon. Tumingin siya kay Fang Chen na may galit at pagsisisi. Hindi niya dapat nilabanan si Fang Chen. Kaya siya napunta sa ganitong kalagayan. Ngunit ngayon walang saysay ang pagsisisi. Hindi ako papayag. Sumigaw siya. At sa huli ay namatay dahil sa lason. Tahimik ang buong lugar. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nakikita. Talagang sa harap ni Ning Qianchen ay pinatay ni Fang Chen si Mu Qingfeng. Baliw, isa itong baliw na walang iiwan. Para sa sarili. Ning Qianchen. Ano ang pakiramdam ng walang magawa? Sinabi ni Fang Chen. Si Ning Qianchen ay patuloy na sumisigaw. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula habang nakatingin kay Fang Chen. Dapat kang mamatay, itinuro niya ang kanyang daliri kay Fang Chen. Ngunit ang ataking ito ay tila hindi ginamit ang kanyang buong lakas. Hindi kita hahayaang mamatay ng madali. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang mas masahol pa sa kamatayan. Gusto niyang hulihin si Fang Chen ng buhay. At pahirapan siya hanggang mamatay. Ang daliring ito ay naging isang mahabang sibat sa kalawakan. At nakalock kay Fang Chen. Kaya hindi siya makakaiwas. Sa harap ng isang hindi mapipigilang atake. Hindi sumuko si Fang Chen. Halika na, sumigaw si Fang Chen. At agad na pumasok sa Sword Demon Transformation. Ipinakita ang 4 na Dao Rune ng Sword Demon War. At sumabog ang isang napakalakas na Dao Wei. Ang Divine Demon Slash ay ginamit sa sukdulan. 4 na Dao Rune. At 2 sa mga ito ay nasa ikalawang antas. Nagulat ang lahat habang nakatingin kay Fang Chen. Sa ikalawang antas ng Xiantian ay nagising na siya. Ng 4 na Dao Rune, 2 nasa ikalawang antas. Ito ay isang demonyo sa mga demonyo. Nagulat din si Ning Qianchen. Ang talento ni Fang Chen ay higit pa sa kanyang inaasahan. Ngunit agad siyang nagsabi ng may kasamaan, ano kung demonyo ka? Kapag pinilayan kita, tingnan natin kung paano ka pa magiging henyo. Sa sandaling ito, ang sibat ay nasa harap na ni Fang Chen. Muling lumitaw ang anino ng Sword Demon sa likod ni Fang Chen. Humiwa siya. Ang hiwang ito ay parang hahatiin ang mundo sa 2. Kalahati ay para sa mga demonyo, kalahati ay para sa mga Diyos. Iyon ang pinakamalakas na banal na kapangyarihan ni Fang Chen, ang Divine Demon Slash. Ngunit kahit na ang kanyang Divine Demon Slash ay agad na nawasak ng madikit sa sibat. At walang epekto. Ulit sumigaw si Fang Chen. At humiwa ng ilang beses pa. Ngunit gaano man kalakas ang kanyang Divine Demon Slash, sa harap ng sibat na ito, ay napakahina nito. Ang sibat ay tumama sa kinaroroonan ni Fang Chen. At agad na binalot ang lugar kung nasaan si Fang Chen. Ang kapangyarihan ng sibat ay napakalakas. Kahit na ang mga tao sa malayo ay nararamdaman ang takot sa ataking ito. Hindi na kailangang sabihin kung nasa loob ka ng saklaw ng atake. Kahit natamaan ka ng alon nito, tiyak na mamamatay ka. Fang Chen Lingsuian ay puno ng desperasyon nang makita ang eksenang ito. Tiyak na mamamatay si Fang Chen. Walang sinuman sa antas ng Xiantian ang makakaligtas sa kamay ng isang nasa tuktok ng Wendao. Ang agwat sa pagitan nila ay napakalaki. Hindi ito kayang tawirin. Kahit hindi siya mamatay, siguradong baldado siya. Naisip ng lahat. Ngunit sa sandaling iyon, isang pulang linya ang lumabas mula sa alon at tumama kay Ning Qianchen. At sa kabilang direksyon ay isang figura ang lumabas. Iyon ay si Fang Chen. Nakaligtas siya sa sibat ni Ning Qianchen. Ngunit hindi maganda ang kalagayan ni Fang Chen. Puno siya ng dugo. At malubha ang kanyang mga sugat. At sa kanyang paligid, mayroong 2 nasunog na anting-anting. Ito ang 2 sa 3 anting-anting na nakuha ni Fang Chen sa maliit na tour.
Isang anting-anting ng depensa at isang anting-anting ng atake. Kahit na si Ning Qianchen ay nasa tuktok ng Wendao. Ang sibat na iyon ay para lang pilayan si Fang Chen. At may lakas lang nakatumbas ng una o ikalawang antas ng Wendao. Gamit ang anting-anting ng depensa at ang samudun. At sa kabila ng malubhang pinsala ay bahagya niya itong naharang. Kasabay nito ay ginamit niya ang huling anting-anting ng atake. Umaasang makakuha ng oras. At makahanap ng isang maliit na pag-asa. Naharang niya. Higit sa inaasahan ko. Sabi ni Ning Qianchen. Ngunit agad siyang nagsabi ng malamig pero ano ngayon? Hindi ka makakatakas. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay. At ang pulang linya ng atake mula sa anting-anting ay agad niyang winasa. Pagkatapos ay humampas siya. Ang hampas na ito ay parang isang malaking alon na hindi maiiwasan. Si Fang Chen ay nakatakas lang ng 10 metro. Ngunit ang malaking alon ay nasa harap na niya. Sa harap ng napakalaking ataking ito. Alam ni Fang Chen na hindi na niya kayang umiwas. Sinubukan niyang hilingin sa maliit na tor na kumilos muli. Ngunit walang sagot mula sa maliit na tor. Napagtanto niyang kahit na may espiritu ang maliit na tor, ay wala itong damdamin. Ngunit hindi niya hahayaang mahuli siya ni Ning Qianchen ng buhay. Na maglalagay sa kanya sa walang katapusang impyerno. Kung mamamatay man siya dapat sa kanyang sariling larangan. Hawak niya ang demonyong espada. At itinutok ito sa kanyang dibdib handang magpakamatay. Bago magpakamatay, ilang tao ang lumitaw sa kanyang isipan guro. Ginang Lolo Weng. At si Meng Yao marami pa siyang hindi natapos. Hindi niya nailigtas ang kanyang ginang. At ang kanyang pangako kay Meng Yao ay masisira. Ngunit ganito ang landas ng paglilinang. Sino sa mundo ang walang pinagsisisihan? Umabot sa tuktok ng kontinenteng ito. Ginang Meng Yao. Mauuna na ako, hinigpitan niya ang hawak sa demonyong espada at magpapakamatay na sana. Ngunit sa sandaling iyon, isang gintong kampana ang lumitaw sa kalawakan. At binalot si Fang Chen. Bumagsak ito. Sa gintong kampana ngunit hindi man lang ito nayanig. Natigilan si Fang Chen. At itinigil ang kanyang pagpapakamatay. May dumating para iligtas ako. Habang nagtataka siya, isang boses ang dahan-dahang umalinggaw Elder Ning. Ang pagpatay sa isang unang klaseng panauhin ng aming Wansing Auction House. Ay hindi maganda isang babae na nakasuot ng pulang bestida. Na may kaakit-akit na anyo. At magandang katawan. Na naglalabas ng isang mature na kagandahan. Ay lumakad sa kalawakan. At lumapag sa harap ni Fang Chen. Ang dumating ay si Yan Qiaoling. At sa kanyang tabi ay isang kalbong lalaki. Na may hawak na malaking hita ng halimaw sa isang kamay. At hawak ang gintong kampana sa kabilang kamay. Siya ang kumilos kanina para iligtas si Fang Chen. Sa likod nila ay maraming figura ang lumitaw. Halos 200 makapangyarihang tao ang lumitaw. At pinalibutan ang mga tao ng Chenyu Shenzong. At ang pinakamababang lakas ng mga taong ito ay nasa Zuyu Anjing. Sina Long Chai at Han Bingxing ay kasama rin sa mga unang klaseng panauhin. Nagulat ang lahat. Hindi nila inaasahan na si Fang Chen ay isa palang unang klaseng panauhin. Ng Wansing Auction House. Bilang isa sa 3 malalaking auction house sa Shendongyu. Ang lakas ng Wansing Auction House ay hindi maliit. Sinasabing hindi lang sa Shendongyu sila may sangay. Kundi pati na rin sa ibang mga rehiyon. Isa itong malaking kapangyarihan na hindi masusukat. At napakahirap maging isang unang klaseng panauhin nila. Hindi nila inaasahan na sa murang edad ni Fang Chen ay isa na siyang unang klaseng panauhin ng Wansing. Yan Keking natulala si Fang Chen habang nakatingin kay Yan Qiaoling. Hindi niya inaasahan na ang Wansing Auction House ay tatayo para sa kanya. Dapat mong malaman na ang Chenyu Shenzong ang pinakamalaking kapangyarihan sa Shendongyu. Ano kung siya ay isang unang klaseng panauhin? Walang magandang kahahantungan ang paglaban sa Chenyu Shenzong.
Ngunit ginawa ito ni Yan Qiaoling para sa kanya. Si Yan Qiaoling ay tulad pa rin ng dati, na may isang mature at kaakit-akit na ngiti. Ngunit nararamdaman ni Fang Chen na ang ngiting ito ay mula sa puso. Sabi ni Yan Qiaoling Fang Keqing, ikaw ay isang unang klaseng panauhin ng aming Wansing. Paano ko hahayaang mapatay ka? Ang mga panauhin ng aming Wansing auction house ay hindi madaling patayin. Sa huli, ang kanyang tono ay puno ng kapangyarihan. Ikaw si Fang Chen. Ang kalbong lalaki ay tumingin kay Fang Chen. Ipinakilala ni Yan Qiaoling si Fang Chen Fang Keqing. Ito ang pinuno ng aming Wansing auction house sa Shendongyu. Si Qibang. Yumuko si Fang Chen bilang paggalang na kababatang henerasyon ay bumabati kay Pinunong Qi. Malinaw niyang nararamdaman ang cultivation ng kabilang partido ay hindi bababa sa ikasyam na antas ng Wendao. Ang ganitong kalakas na tao ay isa sa mga pinakamahusay sa Shendongyu. Tumango si Qibang na may ngiti. Napakagaling mo. Noong una ay ayaw kong pumayag nang hilingin ako ni Yan Qiaoling. Ngunit lumuhod siya sa harap ng aking pinto. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Nagtaka ako kung anong klaseng tao ang magpapakilos sa kanya ng ganito. Ngayon na nakita ko na tunay ngang isang bayani mula sa kabataan. Kahit na talento, pag-ugali o tapang ay nagdulot sa kanya ng malaking pagkabigla. Lalo na ang pagpatay sa disipulo ni Ning Qianchen sa harap niya. At pagputol sa kanyang huling daan para mabuhay. Sapat na ang kanyang determinasyon at kalupitan. Natigilan si Fang Chen at tumingin kay Yan Qiaoling. Hindi niya inaasahan. Nagagawin ni Yan Qiaoling ang ganito para sa kanya. Kahit na ilang beses lang silang nagkita. Nang makita ni Fang Chen na nakatingin sa kanya, bahagyang namula ang mukha ni Yan Qiaoling. Ngunit agad ding bumalik sa normal. Sinabi niya naniniwala akong hindi ako nagkamali. Tumingin sa kanya si Fang Chen. At taimtim na sinabi, ang kabutihan ngayon ay tatandaan ko. Sa hinaharap ay hindi ko bibigyan si ginang yan. Tumango si Yan Qiaoling na may ngiti, naniniwala ako sa iyo. Wansing Auction House. Gusto niyo bang kalabanin ang aming Tianyu Shenzong? Ang mukha ni Qianchen ay naging napakapangit. Hindi niya inaasahan na makikialam ang Wansing Auction House. At nasa panig pa ni Fang Chen. Hindi mumitisik si Bang. Nandito lang kami para sunduin ang aming panauhin. Wala kaming ibang intensyon. Sunduin siya. Ibig sabihin ay kinakalaban ninyo ang buong Tianyu Shenzong. Sumigaw si Ning Qianchen. Kahit anong mangyari hindi niya hahayaang umalis si Fang Chen. Pinatay niya ang kanyang disipulo. Dagdag pa ang alitan niya kay Tianyang Zi. Paano niya hahayaang umalis ito ng ligtas? Hindi mo kinakatawan ang Tianyu Shenzong. Hindi natakot siksibang kay Ning Qianchen. Sa buong Tianyu Shenzong, takot lang siya sa ilang mga Grandmaster na hindi nakikialam sa mga bagay sa labas. Maliban na lang kung may posibilidad na mawasak ang Tianyu Shenzong. Kung hindi ay hindi sila makikialam kahit bumagsak pa ang langit. Naging madilim ang mukha ni Ning Qianchen. Ibig sabihin pinoprotektahan mo ang hayop na ito. Tumawa siksibang. Siya ay isang unang klaseng panauhin ng aming Wansing Auction House. Natural na poprotektahan namin siya. Lalo pang naging madilim ang mukha ni Ning Qianchen. Sa sobrang galit ay naging lila ang kanyang mukha. Sige. Kung gayon maglaban tayo, pinatay ni Fang Chen ang kanyang disipulo sa harap niya. Kahit anong mangyari kailangan niyang patayin si Fang Chen. Bukod pa rito ang batang ito ay napakagaling sa talento at pag-ugali. Kung lalaki siya sa hinaharap tiyak na magiging panganib siya. Ngumitisik si Bang. Kung gayon makikita ko ang lakas ni Elder Ning. Ang dalawang panig ay handa ng maglaban. Gusto kong tulungan si Elder Nong. Nagsalita si Yan Qiaoling, pag-isipan mo itong mabuti. Ang lakas ng aming Wansing sa Shendongyu ay hindi malaki. At hindi namin kayo kayang labanan sa Tianyu Shenzong. Ngunit sa Divine State Conference na ito,
Ang aming Wansing auction house ay may kaunting impluensya pa rin. Nang sabihin ito, natigilan si Ning Tianchen. Alam niyang napakahalaga sa Grandmaster ang Divine State Conference na ito. At tiyak na may kinalaman ito sa hinaharap ng Chen Yushenzong. Kung masisira niya ito, tiyak na parurusahan siya ng Sect Master. Ngunit kung hahayaan niyang umalis si Fang Chen, hindi siya papayag. Ginang yan. Banta ba ito sa aming Chen Yushenzong? Isang kalmadong boses ang umalingaw mula sa kalawakan. At yumanig sa langit at lupa. Nagbago ang mukha ni Nayan Qiaoling at Sibang. At tumingin sa isang lugar sa kalawakan. Hinati ng isang pares ng kamay ang kalawakan. At isang matandang lalaki na may puting buhok at payat na katawan ang lumabas. Iyon ang Sect Master na si Tong Chayan. At sa kanyang tabi ay sumunod si Yin Qingxiang. Ang kanyang ekspresyon ay malamig at walang pakialam. Ang tingin ni Fang Chen ay medyo komplikado. Bumabati sa Sect Master. Ang mga disipulo ng Chen Yushenzong at mga elder ay magalang na yumuko. Tumingin si Fang Chen kay Tong Chayan. Ito ang unang beses na nakita niya ang Sect Master ng Chen Yushenzong. Si Tong Tian ay may mabait na itsura. At tumingin din kay Fang Chen at nagtanong bakit hindi kayo muyuko. Hindi na ako disipulo ng Chen Yushenzong, hindi ba? Sabi ni Fang Chen, ang ganitong kalaking bagay ay tiyak na nakakuha ng atensyon ng Sect Master. Ngunit mula simula hanggang wakas ay hindi siya lumitaw. At pinili niyang lumitaw noong hindi na kontrolado ni Ning Tianchen ang sitwasyon. Malinaw na isa na siyang isinakripisyo. May komplikadong ekspresyon si Tong Chayan. Sa katunayan pinanood niya ang buong paghabol. At nang ipakita ni Fang Chen ang 4 na dao rune, medyo nagsisi siya. Sa ikalawang antas ng Xiantian nagising ang 4 na dao rune. Sa buong Shendong Yu, siya ay isa sa mga pinakamahusay na henyo. Ngunit walang balikan. Kaya hindi siya kumilos. Ngunit hindi niya inaasahan na ang Wansing auction house ay kikilos para kay Fang Chen. Kaya napilitan siyang lumabas. Hindi nagulat si Tong Tayan sa narinig. Tumango siya at sinabing pinatay mo ang isang elder ng sekta. Ayon sa mga patakaran talagang pinalayas ka na. Pagkatapos ay tumingin siya kay Xibang at sinabing kaibigang Xi. Matagal na tayong hindi nagkita. Sa harap ni Tong Chayan si Xibang ay hindi na kasing kalmado. Medyo naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Yumuko siya at sinabing bumabati kay Sect Master Tong Chayan. Sabi ni Tong Tian kaibigang Xi. Dapat mong malaman ang mga patakaran ng aming Tian Yushenzong. Ang pakikialam ay hindi magandang bagay. Sect Master Tong Chayan, bakit kailangan pang ganito? Si Fang Keqing ay isang disipulo lang. Ano ang masama kung palayain siya? Hindi ito tungkol sa pagpapalaya o hindi. Tungkol ito sa karangalan ng aming Tian Yushenzong. Kung palalayain si Fang Chen, ibig sabihin ay natatakot ang Chen Yushenzong sa Wansing auction house. Kung gayon ang kanyang sekta, paano mapapanatili ang kanyang posisyon bilang pinuno ng Shendong Yu? Walang pakialam si Tong Chayan sa buhay at kamatayan ni Fang Chen. Ang pagsuko ng ganito ay imposible. Handa ang aming auction house na magbayad para sa buhay ni Fang Keqing. Sabi ni Xibang umiling si Tong Tayan, hindi kulang sa yaman ang Chen Yushenzong. Sect Master, bakit kailangan mo pang maging magalang sa kanila? Sabi ni Ning Tianchen na may madilim na mukha. Ngayon kung maglakas loob ang Wansing auction house na kalabanin ang ating sekta. Sa hinaharap gagayahin din ito ng ibang mga kapangyarihan. Mas mabuting patayin na lang ang lahat ng tao mula sa Wansing auction house. Para magsilbing babala sa mga unggoy. Hindi nagsalita si Tong Tayan. Tila sumasang-ayon siya, Sect Master Tong Tayan, kung mamatay ako dito. Hindi ito basta-basta palalampasin ng mga nasa itaas. Sabi ni Xibang hindi natatakot sa panganib ang aming Tian Yushenzong. Ngunit hindi plano ni Tong Tian na sumuko. Medyo naging pangit ang mukha ni Xibang. Hindi niya inaasahan na ganito kapangyarihan si Tong Tayan. Ngunit ito ay inaasahan na niya. Ang Tian Yushenzong
ay may ganap na kapangyarihan sa Shendong Yu. At umaasa sila sa kanilang kapangyarihan. Nang makita ito ni Fang Chen, bumuntong hininga siya. Hindi niya pa rin maiiwasan ang sakunang ito. Yumuko siya kay Yan Qiaoling at si Bang bilang pasasalamat. Salamat sa pagpapahalaga ng Wanxing. Ngunit ito ang aking kapalaran. Hindi ko ito maiiwasan. Fang Keqing gustong tawagin ni Yan Qiaoling si Fang Chen. Ngunit pinigilan siya ni Xibang. Kung lalaban tayo, ang ating auction house lang ang malubhang masasaktan. At hindi pa rin natin maililigtas si Fang Keqing. Hindi natin kayang labanan si Secmaster Tong Chen. Ang pundasyon ng Chen Yu Shenzong sa Shendong Yu ay hindi natin kayang galawin. Sabi niya at ang mga salitang ito ay nagpapakita na isinuko na niya si Fang Chen. Normal lang ito. Kahit na si Fang Chen ay napakagaling. Hindi pa siya umabot sa punto na ang Wanxing Auction House ay gagawin ang lahat para iligtas siya. Tumayo si Fang Chen at sinabing pwede ninyong kunin ang buhay ko. Ngunit bago ako mamatay, may gusto akong malaman. Tumingin si Tong Chayan kay Fang Chen. At hindi tumanggi, sabihin mo ano ang nangyari sa aking ginang. Tanong ni Fang Chen. Tumingin si Tong Chayan kay Fang Chen at sinabing dahil sa iyong pagiging mapagmahal. Sasabihin ko sa iyo. Tumingin siya kay Ning Tianchen. Nang makita ni Ning Tianchen na nakatingin sa kanya ang Secmaster, alam niyang kailangan niyang sabihin. Kung hindi ay hindi niya binibigyan ng respeto ang Secmaster. Malamig niyang sinabi na wawala ang iyong ginang. Natigilan si Fang Chen at tumingin kay Ning Tianchen. Sa sandaling ito naintindihan na niya ang lahat. Pala ang lahat ng ito si King Wuzi ay hindi ang dumukot sa kanyang ginang. Ang tunay na salarin ay ang ikatlong Secmaster na si Ning Tianchen. Dahil lang may alitan ka sa aking guro. Hindi mo man lang pinatawad ang kanyang mortal na asawa. Ang iyong pagiging makitid ang isip at walang hiya ay higit pa sa aking inaasahan. Tinitigan ni Fang Chen si Ning Tianchen at sinabi ng may ngit-ngit. Malamig nang umisi si Ning Tianchen. Sino ang nagsabi sa iyong guro na saktan ako? Noong pinag-aagawan ang Qianli, sinabi ko sa kanya na ibigay sa akin ang unang pwesto. Ngunit ayaw niya. Ito ang kapalit ng pagsakit sa akin. Walang hiya ka. Gustong-gusto ni Fang Chen na pagpira-pirasuhin ang taong nasa harap niya. Sisihin mo na lang si Tianyang Zi na maagang namatay. Si Ning Tianchen ay napakayabang, ano ang nangyari sa aking ginang. Kung nakakamatay lang ang tingin. Ilang beses nang namatay si Ning Tianchen. Malamig na sinabi ni Ning Tianchen, sinabi ko na sa iyo. Nawala siya. Sa tingin mo ba maniniwala ako? Maniwala ka o hindi? Hindi ko alam kung dahil sa pakiramdam na may kasalanan kay Tianyang Zi o kay Fang Chen. Sinabi nitong Tian kay Ning Tianchen, sabihin mo ng maayos. Nang magsalita ang Secmaster, kailangang sabihin ni Ning Tianchen ang totoo. Nawala ang iyong ginang pagkatapos kong dalhin siya sa aking mansyon. Naramdaman ko na isang makapangyarihang tao na may space daw ang kumuha sa kanya. Nang makita na hindi pa rin naniniwala si Fang Chen, malamig na umisi si Tianchen, maniwala ka o hindi. Sa tingin mo ba, kailangan kong magsinungaling sa isang taong malapit ng mamatay? Natahimik si Fang Chen. Talagang hindi kailangang magsinungaling ni Ning Tianchen sa kanya. Kung gayon, buhay pa ang ginang. Pagkatapos ng lahat, kung gusto nilang pumatay ng isang mortal, hindi na kailangang mag-abala ng ganito. Ngunit, sino ang mag-aabalang kunin ang ginang na isang mortal lang? Sige na, tinitigan ni Ning Tianchen si Fang Chen. Alam mo na ang gusto mong malaman. Pwede ka nang mamatay. Habang nagsasalita ay sumabog ang kanyang aura. At handa nang kumilos. Fang Keqing, kinabahan si Yan Qiaoling at gustong kumilos. Ngunit pinigilan siya ni Xibang at bumulong, nandito si Tong Tian. Hindi mo siya maililigtas. Lahat ng nasa ibaba ng Grandmaster ay parang langgam lamang.
Hindi natin sila kayang labanan. Sa halip ay gumaan ang loob ni Fang Chen. At least alam niyang hindi namatay ang kanyang ginang. Humampas siya patungo kay Fang Chen. Ngunit nang isipin ng lahat na mamamatay na si Fang Chen. Mga bituin ang lumitaw sa harap niya at naging isang harang. At hinarang ang atake. Natigilan ang lahat. Sino na naman ang kumilos-sino? Galit na galit si Ning Tianchen. Bakit napakahirap patayin ang isang maliit na Xiantian? Napakasaya naman. Isang ilog ng mga bituin ang lumitaw sa kalawakan. Isang maganda at malambing na boses ang umalingaw mula sa ilog ng mga bituin. Pagkatapos ay ilang figura ang lumabas mula sa ilog ng mga bituin. Ang nangunguna ay isang napakagandang babae na nakasuot ng puting damit. Iyon ay si Meng Xianling. Sa kanyang tabi ay si Meng Yao. Si Meng Tianhuang at iba pa ay naroon din. Nang makita ni Meng Yao na walang nangyari kay Fang Chen, gumaan ang kanyang loob. Buti na lang at nakarating kami sa oras. Pamilyang Meng, sinabi ni Ning Tianchen, gusto niyo bang mag-alsa? Mag-alsa karapat dapat ba ang iyong Chen Yu Shenzong? Tiningnan ni Ning Tianchen si Meng Xianling. At agad na maraming bituin ang bumagsak sa kanya. Nagbago ang mukha ni Ning Tianchen. Naramdaman niya ang lakas ng ataking ito. At hindi niya ito kayang harangin. Habang desperado siya, isang puting balahibo ang lumitaw sa harap niya. At lumaki para protektahan siya. Bumagsak ang mga bituin. Ngunit hindi nabasag ang tila malambot na puting balahibo. At ang kumilos ay si Tong Tian. Sinabi niya, kaibigang Xianling, medyo nagkamali lang ang aking nakababata. Bakit kailangan mong pumatay agad? Tiningnan ni Meng Xianling si Tong Tian. At sinabing, kaibigang Tong Tian, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ko inaasahan na para patayin ang isang maliit na Xiantian ay darating ka pa. Ano ang sadya mo dito, kaibigang Xianling? Wala naman. Gusto ko lang protektahan ang isang tao. Protektahan sino? Protektahan siya. Itinuro ni Meng Xianling si Fang Chen. Natigilan si Fang Chen at tumingin kay Meng Yao. Tumingin din si Meng Yao sa kanya. At ngumiti ng matamis. At tumango. Naintindihan ni Fang Chen na hiniling ni Meng Yao kay Meng Xianling na kumilos. Natahimik si Tong Tian at nagtanong, bakit? Kailangan ba ng dahilan ng aming pamilyang Meng para protektahan ang isang tao? Malamig na sinabi ni Meng Xianling. Ang lahat ng naroroon ay napasingha. Napakayabang ng pamilyang Meng na ito. Hindi ba sila natatakot sa Chen Yu Shenzong? Hindi nila alam na ang pamilyang Meng sa Shendong Yu ay isang sangailang. Inakala ng lahat na sasagutin ni Sect Master Tong Tian ng may kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, tungkol ito sa karangalan ng sekta. Ngunit matapos ang ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Tong Tian na, iintindihan ko. Hindi alam ng iba na mayroon pang isang pangunahing pamilya, ang pamilyang Chu. Ngunit alam niya ito ng malinaw. At alam din niya kung gaano kalakas ang pamilyang Chu na iyon. Tahimik ang buong lugar. Napanganga ang lahat habang nakatingin kay Tong Tian. Ang kanilang hindi matatalo na Sect Master Tong Tian ay sumuko. Hindi papayag si Ning Tianchen na hindi patayin si Fang Chen dahil hindi mapapanatag ang kanyang loob. Malamig na tumingin si Tong Tian sa kanya at sinabing, kung sa tingin mo na kaya mong pumatay sa harap ni kaibigang Xianling, pwede mong subukan. Mahalaga ang karangalan ng sekta. Ngunit iyon ay sa kondisyon na hindi ito makakasama sa interes ng sekta. Ang pamilyang Meng sa Shendong Yu ay hindi gaanong mahalaga. Ngunit ang pamilyang Meng sa itaas na rehiyon ay mas mabuting huwag kalabanin. Malapit na ang Divine State Conference para patayin si Fang Chen at kalabanin ang pamilyang Meng at ang Wansing Auction House. Ito ay isang hindi matalinong desisyon. Bukod pa rito, wala siyang pakialam sa buhay at kamatayan ni Fang Chen. Tungkol lang ito sa karangalan ng sekta. Dahil nakialam na ang pamilyang Meng sa itaas na rehiyon. Ang pagsuko ay hindi gaanong makakasira sa karangalan.
Teka. Sinabi ni Meng Xianling hindi ko lang siya poprotektahan ngayon. Kung sa Shendong Yu ay may isang wendao na papatay sa kanya. Huwag ninyong sisihin ang aming pamilyang Meng sa pagiging hindi magalang. Muling natahimik ang buong lugar. Si Meng Xianling ay hindi nakikipag-usap, kundi nag-uutos. Lahat sila ay tumingin kay Tong Tian. Iniisip na sa pagkakataong ito ay magagalit siya. Ngunit dahan-dahang tumango si Tong Tian at sinabing walang problema. Napanganga ang lahat. Hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang pinakamalakas na tao sa Shendong Yu. Si Tong Tian ay pumayag ng ganito. Hindi na rin plano ni Tong Tian na magtagal. Hinati niya ang kalawakan at nawala. Si Ning Qianchen ay galit na galit. Ngunit umalis na ang sect master. Ano pa ang magagawa niya? Hayop, maghintay ka. Bumulong siya kay Fang Chen. At agad na nag-utos, bumalik na ang lahat ng disipulo ng Qianyu Shenzong sa sekta. Nagkatinginan ang mga tao ng Qianyu Shenzong. Hindi nila inaasahan na ang paghabol kay Fang Chen ay magtatapos ng ganito. Ito ay nagdulot ng malaking pagkadismaya sa marami. Hindi man lang nila kayang patayin ang isang taksil. Kailan naging ganito kahihiya ang kanilang Qianyu Shenzong? Ngunit umalis na ang sect master. Ano pa ang magagawa nila? Kaya umalis na lang sila. Gumaan ang loob ni Lin Suiyan. At least nakaligtas ang taong iyon. Sa sandaling ito napansin din siya ni Meng Yao. At kumaway sa kanya na may ngiti. Umiti rin si Lin Suiyan. At bahagyang tumango. Pagkatapos ay bumulong sa ilang araw kaarawan ng aking lolo. Kung may oras ka, punta ka. Pupunta ako. Bumulong din si Meng Yao. Pagkatapos ay sumama si Lin Suiyan sa malaking grupo at umalis. Matapos umalis ang lahat mula sa Qianyu Shenzong. Yumuko si Fang Chen bilang pasasalamat-salamat na katatandang Meng sa pagligtas. Sinabi ni Meng Xianling, kumilos lang ako dahil kay Meng Yao, wala akong pakialam sa iyong buhay at kamatayan. Sige na, iligtas na ang tao. Babalik na ako. Hindi na siya nagplanong magtagal. Pumasok sa ilog ng mga bituin at umalis. Mula simula hanggang wakas ay hindi niya tiningnan si Fang Chen. Si Meng Tianhuang at Meng Yao ay hindi sumama. At nanatili. Sabi ni Meng Tianhuang, kapatid na Fang, kung wala kang mapupuntahan, sumama ka na lang sa amin pabalik sa pamilyang Meng. Natahimik si Fang Chen. At umiling salamat pinuno ng pamilyang Meng sa pag-anyaya. Ngunit mayroon pa akong ilang bagay na kailangang gawin. Kaya hindi muna ako mag-aabala sa iyo. Sige, hindi na pinilit ni Meng Tianhuang. Palagi kang malugod na tinatanggap sa pamilyang Meng. Salamat, nagpasalamat si Fang Chen. Kuya Fang. Inilabas ni Meng Yao ang isang jade tablet. At ibinigay kay Fang Chen, ito ay isang positioning tablet. Sa ilang araw pupuntahan kita. Tumango si Fang Chen at kinuha ang jade tablet pagkatapos.